Makakada nitong nakaraang linggo lang, laking gulat ng mga residente sa Taytay, Palawan matapos magsilabasa ng daan-daang jellyfish o dikya na malarosas ang kulay at halos kasing laki ng plato at may bigat na halos 2 kilo ang bawat isa. Ayan, napakadami. Tinitingnan ko palang nangangati na ako. Ayon po sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang insidenteng ito po ay isang natural phenomenon na tinatawag na jellyfish beaching. Nangyayari daw ito talaga kapag papalapit na ang summer season. At para po sa mga magbabakasyon dyan na beach ang destination, paalala lang po na meron nitong dulot na panganib kapag nadikit sa inyong mga katawan. Kaya naman, makasama po natin ngayon ang isang general physician para bigyan tayo ng mga idea kung ano po ang makukuhang sakit mula sa jellyfish at kung paano ito agarang magagamot. Welcome to Kada Umaga, Doc Hannah Joy Lumibaw. Bati po muna kayo sa mga kada natin. Okay, magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood. Doc, alam naman natin talaga tong jellyfish attack, di ba? Ano po ba talagang itsura? At saka, kailangan po ba katulad niyan, yung ganyang kalaking jellyfish, madikit sa katawan mo para magkaroon ka ng reaction dito? Hindi po, Miss Pia. Actually, kahit maliit lang po na parte nung mga galamay or tentacles ng jellyfish, pwede na pong magkaroon ng reaction agad. So, kasi yung nakita nating jellyfish, mukha siyang plato. Pero pag nilift mo yon, parang meron siya maliliit na tentacles, hindi po ba? Opo. Oo. Tapos minsan, kapag nagsiswim tayo, kahit hindi mo makita yung katawan niyan, yung galamay niyan, Opo, mahaba. Opo. or Mahaba nagsisirculate na rin sa, Opo, kasi water. Yes po, na Miss hindi natin Pia. Magkaiba po nakikita. kasi yung mga sizes ng tentacles. So, yung iba po super hahaba, yung iba naman po maiksi. Pero kung hindi po sigurado kung alin po doon yung delikado, wag pong lalapitan sana. Oo, unfortunately, some of them, hindi mo talaga makikita, no? Colorless pa po. Colorless, oo. Tapos, syempre, if you're not underwater with the proper gear, ano po ang maaring maging reaksyon nito sa ating balat? Okay, kapag po yung tinatawag na jellyfish o yung pagdikit or nakagat ng jellyfish po, no, pag dumikit po tong mga tentacles sa ating balat, ang mangyayari po, una makakaramdam po ng pwedeng pangangati lang or mas malala po, minsan paghapdi po mismo ng balat. Ang mangyayari po niyan kasi yung tentacles, naglalaman po yan ng lason na nai-inject po sa balat. Okay, tas ang katawan po natin, di po natin masasabi kung sino ang magkakaroon ng mga allergic reaction. Kaya sa iba makati lang, sa iba talagang sobrang hapdi po. Hapdi na parang... Parang napaso. parang Napaso napaso po ng mainit na tubig, ganun ang po siya. sensation. Opo. At kapag hindi po ito agarang, first of all, ano po ang dapat gawin ng isang taong nakaramdam na ng ganyang klaseng mga reactions? Opo. So usually, di ba po, kapag nadikya, minsan malayo na tayo dun sa resort, no, kapag nagsiswimming sa dagat. So hindi agad makakapunta for first aid. So ang una pong gawin is alisin yung tao dun sa pagkakababad sa seawater, dalhin po sa tuyo na area, at kumuha po ng gamit na pwede pong makatanggal. Huwag pong hahawakan ng direct yung dikya. Okay? At pag tinanggal po yung dikya, dapat po, kung pwedeng banlawan o buhusan ng seawater o yung tubig alat, yun po ang gamitin. Opo, na habang tinatanggal. Opo. Tapos kung may malalapit po, di ba po may mga nagluluto ganyan sa resort, manghingi ng suka. Opo, para po mawala o parang malabanan yung lason, mawala po yung pananakit or paghapdi. So meron talaga siyang parang meron siyang disinfecting or antibacterial Neutralizing property yung po. vinegar. Opo. Yes po, opo. So totoo pala yun. Opo. But then, Doc, will you easily see yung tentacles halimbawa Opo, kung ito ay dumikit sa iyong katawan? Yes po. Yung kadalasan po kasi, Miss Pia, evident po yung mga kulay pula na mahahaba o yung parang latay
na mga rashes, kadalasan po sa legs o sa braso or sa dibdib ng mga nagsiswimming. Makikita nyo po na parang mapula po ito at minsan po pag tumagal parang mukhang napaso o nagbi-blister pa po. Oo nga, katulad ng nakita natin. Pero yung tentacles mismo, makikita mo yun? Hindi po masyado Yung epekto opo. na lamang no? Opo, Yung para yung- bang nalatigo kang Yes, ganon. opo, hanggat maaari po yung medyo parang kayurin yung natira po na parte ng tentacles na dumikit. Opo, para matanggal yung nagpo-produce po ng lason. Okay. At kung hindi po ito maagapan, ayan parang ganyan, iba-iba itsura. So if you're not, should they drink an antihistamine or something orally para po dun sa mga taong sensitive and highly allergic? Yes po, Miss Pia. Pwede pong uminom ng anti-allergy kung makaramdam ng pangangate, no allergic reaction po, and pwede din pong magdagdag ng mga pain reliever para po mabawasan yung kirot at pamamaga. Uy, like what kind of pain reliever po? NSAIDs po, so halimbawa po kung readily available like mefenamic acid, Celecoxib, whatever you can grab from sa mga first aid kit po. Paracetamol. Paracetamol or acetaminophen po. Yes Pwede po. rin. Pwede po. And then when it comes to the anti-allergy, Opo. antihistamine po ba Pwede ito? po. Cetirizine po ba? Yes, pwede po. Di ba po, yung mga tao usually may dalang either cetirizine, loratadine, oo. pwede pong magpikay. So any of those? Any naman pwede. po. Opo. Okay, kasi ano po ang maaring mangyari kapag hindi po na-treat ng maayos itong mga jellyfish stings? Yes po. So una po, pag nagpatuloy po yung sobrang kirot na nararamdaman ng pasyente o biktima, pwede pong sumakit ng sobrang ulo, magsuka, at talagang mamaga pa po yung mga rashes ng pagkagat ng jellyfish. Kaya lang may mga tao po na pag hindi agad na agapan, walang first aid, or kahit minsan in matter of few minutes po, nagkakaroon ng very severe allergic reactions naman po, hindi makahinga, or minsan nahihimatay na. Yikes. Kaya ano na lang po yung mai-advise niyo, Doc Hannah, sa mga kada nating mag-beach trip this Okay coming summer? Okay, so for everyone po na pupunta ng beach, una po, pwede po kayong magtanong sa mga resort na po kung ano pong mga area ng dagat ang maraming dikya. Kasi alam po nila yon, may season talaga po ng jellyfish para po maiwasan ninyo mag-swimming sa parts na yon. At sa mga may dala pong mga bata, yung maliliit po, pag magsiswimming po sila, medyo bantayan kasi minsan po hindi na-figure out na jellyfish sting pala dahil hindi nakita nung parents or guardians na may dikya po pala sa area. Gulat na lang po sila, nahirap ng huminga, ganyan. So, bantayan po yung mga maliliit o yung mga anak na nagsiswimming. Opo. Okay, kaya Doc Hannah, meron pa kaming mga ilang items dito na pinaniniwalaan natin. Just let us know if what we know is a fake or a fact. Nakakatulong daw po ang suka o vinegar kapag na jellyfish attack. We know this as a fact. Opo. Yun. Kailangan po ba may sili or Wag naman po yung sausawan, Miss Pia. Opo, yung ano lang kahit po, ano po basic. yung white vinegar? Kahit ano pong vinegar. Kahit So, ano. mag-neutralize na po yung lason. Yun. Okay. Mga ano lang po pala, 30 seconds, 1 minute, wag pong sobrang tagal, ibabad. Opo. Yes, kasi po, pag halimbawa po, Kailangan ibabad. Kasi I remember one time, nung nagpunta po kami sa isang resort, meron silang spray bottle Opo, pwede na may naman po. vinegar. Opo, Parang opo. nakahanda na talaga sila. hayaan lang po doon sa skin. Tapos, Okay. isa pa pong option pala, Miss Pia, ano po yung hot water, Oo. or warm water kapag po yung mahapdi na ganun, pwede pong i-soak for around 20 to 40 minutes. It would help a lot po to reduce yung inflammation o yung pamamaga, pati yung kirot po. Okay. Tapos pag hindi pa nakuha, pwede nang uminom ng pain reliever. Yes po, opo. Okay. Fake or fact, Doc? Buhusan daw agad ng urine ang balat na nadikitan ng jellyfish para mawala ang lason. Fake po. Ayan! Fake yan, mga kada! Huwag niyo pong ihian ang inyong mga kasama. Yes, opo. Sa pelikula po ganun. At pasintabi na rin kung kayo po ay kumakain. Fake or fact, Doc, maaring mamatay ang isang tao sa loob lamang ng 3 minuto kapag nadikita ng jellyfish. Yes po, pwede po. Opo.
Opo. As I've mentioned before po, Miss Pia, may mga tao po na syempre hindi, kunyari first time na na-expose sa dikya, hindi naman po natin alam kung sino yung magkakaroon ng severe allergic reaction. Kasama po dito yung hindi na makahinga ng maayos, yung anaphylaxis po na tinatawag. So o kaya yung sobrang pamamagana, yun po yung mga sobrang kailangan ng tumawag ng 911 emergency ambulance papuntang hospital dahil pwede din pong makamatay. Okay, so napaka-importante po na i-share ninyo itong impormasyong ito na ibinahagi ni Doc Hana ngayong umaga, lalo na sa mga magbabakasyon, sa mga beach destinations ngayong summer. At kung may nais pa pong magpakonsulta, Doc Hana, please let them know kung paano po kayo makontak. Okay po. So, I have a clinic po, HB Lumibaw Medical Clinic in Palmera, Camarin, Caloocan. So, para po sa mga adults and children po na gustong mag-consult, may Facebook page po pala kami. They can send their inquiries or appointment there po. Ayan po, pakonsulta lang po kay Doc. Thank you, Doc Hana. Thank you din po, Miss Pia. Mga kada, ang goal po natin sa pagbabakasyon ngayong summer season ay makapag-relax at mawala ang stress. Kaya lagi pong sumunod sa mga payo ng ekspertong katulad ni Doc Hana para hindi po mapahamak gaya na lamang ng pahamak na dulot ng jellyfish attack. Let's get together.